Gaya ng nakasanayan, maaga pa lang ay inahatid na ni Douglas ang kanyang anak sa paaralan. Tahimik ang loob ng kotse habang papalapit sila sa gate ng isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Isang paaralang kilala hindi lang sa ganda ng pasilidad, kundi pati na rin sa mga magulang na may impluwensya. Pagkababa ni Carlos, biglang nagsalita ang ama. Seryoso ang boses at halatang pagod na pagod na. Carlos, siguraduhin mong hindi natatawag sa akin ang advisor mo o ang principal. Nakakapagod nang mapahiya sa tuwing may reklamo tungkol sa ugali mo. Nakakarinig na naman ako ng sermon dahil sa'yo. Oo nga lang ang sagot at mabilis na tango. Opo, Dad. Mabilis na kumaway si Carlos. Saka patakbong pumasok sa paaralan. Tila ba walang bigat sa dibdib ang sermon ng ama. Sa totoo lang, matalino si Carlos. Halos lahat ng asignatura ay pasado siya. Minsan pa nga'y may mataas na marka. Pero may isa siyang kahinaan, ang panitikan. Pero hindi yun ikinabahala ng binata. Bakit nga ba siya mag-aalala? Ang ama niya ay direktor ng isang malaking construction company. At higit pa roon, isa rin itong major sponsor ng paaralan. Alam ni Carlos na kung may problema man, isang tawag lang ng tatay niya ay sapat na para maayos ang lahat. At ganoon nga ang nangyari sa mahabang panahon. Lahat ng pagkukulang niya, pinapalampas. Lahat ng kalokohan, pinapatawad. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang umaga, ipinaalam ng principal sa buong klase na naospital ang kanilang guro sa panitikan at kailangang sumailalim sa operasyon. Agad nagningning ang mga mata ng mga estudyante. Ayos, baka mas madali na ngayon ang grades. Oo nga, baka chill lang ang papalit. Ngunit biglang tumigil ang principal. Isang ngiting hindi magandang senyales. Masaya kayo ng masyado ah. Huwag kayong magdiwang. Ang papalit na guro ay napakahigpit. Hindi ninyo siya kayang lokohin. Tumahimik ang buong klase. Hindi siya tulad ni Ma'am Joanna na kunwari hindi napapansin kung may kumukopya sa exam o kung galing sa internet ang mga sanaysay ninyo. Nagkatinginan ang mga estudyante. May ilan ang kinabahan. Para sa kaalaman ninyo, dati siyang nagturo sa kulungan. Natawa si Carlos at pasigaw na nagsalita. Ma'am, may hawak po ba siyang baril? Nasa guard tower ba siya? Sabay-sabay na nagtawanan ng buong klase. Ngunit hindi natawa ang principal. Siyempre hindi. Pero nagturo siya ng panitikan sa Juvenile Detention Center. Mga batang may kaso, mga batang sanay sa gulo. Biglang tumahimik ang silid-aralan. Kaya sinasabi ko sa inyo, matatag ang babaeng yon at siguradong kikilos kayo ng maayos sa klase niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Carlos ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may paparating na pagbabago. Isang pagbabagong hindi kayang ayusin ng pera o impluwensya ng kanyang ama. At dito magsisimula ang tunay na kwento. Sa isip ng mga bata, agad na buo ang isang nakakatakot na larawan. Isang guro na may malamig na titig, mahigpit ang mukha at walang bahid ng awa. Napako sa gulat ang buong klase. At nang makitang sapat na ang takot na kanyang naitanim, tahimik na umalis ang principal. Tila kontento sa naging epekto ng kanyang mga sinabi. Kinabukasan, pagpasok ng bagong guro sa silid-aralan ng grade 8. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga estudyante. Sa harap nila ay isang payat, maliit, maputing babae. Bland ang buhok at may malumanay na ngiti sa mga labi. Yun na yun? Siya na yung galing kulungan? Pabulong na tanong ng isa. Hindi siya mukhang istriktong bantay. Hindi siya mukhang nakakatakot. Sa totoo lang, parang mabait. Sandaling inisip ng mga estudyante na sinadya lang silang takutin ng principal. Pero natuwa sila ng masyadong maaga. Dahil sa unang 5 minuto pa lang ng klase, malinaw na agad.
Si Ma'am Bianca ay may matibay na prinsipyo at bakal na disiplina. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nananakot, hindi rin siya nagpapakita ng galit. Pero sa bawat pagtatangkang manggulo, sapat na ang isang tingin ng kanyang malamig at matalim na mga mata. At sa isang iglap, nawawala ang kanyang maamong ngiti. Kahit sa pinakamagulong sitwasyon, ni minsan ay hindi niya tinaasan ng boses ang sinuman. Tahimik siya pero ramdam ang bigat ng kanyang presensya. At higit sa lahat, napakalinaw niyang magturo. Kahit ang pinakamabagal umintindi sa klase, naiintindihan ng aralin. Kahit ang tamad magbasa, napipilitang makinig. Walang nakaistorbo ng klase, walang nakabastos sa guro. At sa paglipas ng mga araw, unti-unting naging ganap na otoridad na si Ma'am Bianca sa paningin ng lahat ng estudyante. Lahat maliban kay Carlos. Mula pa lang sa simula, hindi na gusto ni Carlos ang bagong guro. Hindi niya alam kung bakit, pero may galit siyang nararamdaman. Kaya ginawa niya ang alam niyang gawin. Pangungulit, pambabastos, pagpapabaya sa pag-aaral. Kahit hindi na maunawaan ng mga kaklase kung bakit ganoon ang asal niya. Carlos, tigilan mo na yan. Wala namang ginagawang masama si ma'am. Pero iisa lang ang sagot ng binata. Ayoko sa kanya. Yun na yun. Nagpatuloy siya sa kanyang mga kalokohan. Umaasa sa impluwensya ng ama sa paaralan. Ngunit sa pagtatapos ng quarter, isang katotohanan ang hindi na kayang itago. Bagsak si Carlos sa panitikan. Isang malaking F. At dahil doon, ipinatawag ng prinsipal ang kanyang ama sa paaralan. Kasama sa imbitasyon ang bagong guro. Isang pag-uusap na hindi inaasahan ni Carlos. Tahimik ngunit matatag ang tinig ni Ma'am Bianca habang kausap ang ama ni Carlos sa loob ng opisina ng prinsipal. Sa totoo lang po, hindi interesado si Carlos sa pag-aaral. Panimula ni Ma'am Bianca. May paparating na mga pagsusulit at kung magpapatuloy ang ganito niyang pag-uugali, natatakot akong magkaroon siya ng seryosong problema. Biglang tumigas ang mukha ni Douglas. Pero wala naman siyang naging problema sa pag-aaral hanggang sa dumating kayo. Hindi natinag si Ma'am Bianca. Ayokong magsalita ng masama tungkol sa dating guro. Pero agad kong napansin na malaki ang puwang sa kaalaman ng inyong anak. Sa mga salitang yon, namulang prinsipal. Napayuko ito at tila tinamaan ng hiya. Pag-uwi sa bahay, pabalik-balik sa sala si Douglas. Halatang galit na galit. Nakakainsulto. Maayos na maayos ang takbo ng pag-aaral ng anak ko. Tapos darating lang siya at magpapataw ng sarili niyang patakaran. Sumang-ayon ang kanyang asawa na halatang apektado rin. Talaga bang gusto niyang palabasin na ang anak natin ang pinakabobo sa buong klase? Huminga ng malalim si Douglas. Kailangan mo nang kausapin ang principal ulit. Hindi pwedeng ganito. Nakausap mo na ba? Tanong ng asawa ni Douglas. Oo, ang sabi niya, kakausapin daw niyang guro. Pero duda ako kung may mangyayari. Kung nakita mo lang yung si Ma'am Bianca, maliit, payat, parang hindi mo alam kung saan kumukuha ng tapang. Kung makatingin pa, parang siyang may-ari ng eskwelahan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ng kanyang asawa. Bakit hindi mo kausapin ng pribado ang guro? Ipaalala mo sa kanya kung sino ka, para alam niya kung paano dapat tratuhin ang anak natin. Umiling naman si Douglas. Sinubukan ko na. Ipinaalala ko sa kanya kung ilang modernong kagamitan at teaching materials ang binili ko para sa paaralan kamakailan. Napangisi lamang daw si Ma'am Bianca. Ginaya ni Douglas kung papaano magsalita si Bianca. Hindi po nadaragdagan ang kaalaman sa ulo ni Carlos dahil lang sa mga regalo. Nanlaki ang mga mata ng kanyang asawa sa galit. Napakawalang galang namang babae nun. Kung ganon, ipatanggal natin siya. Hindi nila alam, narinig ni Carlos ang buong usapan. At tulad ng kanyang mga magulang, galit na galit din siya. Hindi niya maunawaan kung paanong naglakas loob ang guro na yon na tratuhin siya ng ganoon.
Siya na anak ng isang iginagalang na negosyante. Kaya gumawa ng desisyon ang binata. Maghihiganti siya. Maghihiganti siya kay Ma'am Bianca dahil sa kanya, ayon sa kanya, masamang pagtrato. Pagkatapos ng klase, sinundan niya ang guro. Tahimik at maingat. Hindi nagtagal, nalaman niya kung saan ito nakatira. Laking gulat ni Carlos nang makita niya ang tinitirahan ni Ma'am Bianca. Isang lumang 5 palapag na apartment, kupas ang pintura, may mga bitakang pader at halatang matagal nang hindi naaayos. Nasa gilid ng lungsod, malayo sa magagarang subdivision na kinasanayan niya. Napangisi pa siya. Sa loob-loob ni Carlos, nakakatawa ang ideya na ang gurong nagtuturo ng disiplina at asal ay nakatira sa ganito kasimple na lugar. Matapos makipag-usap sa ilang batang naglalaro sa labas, nalaman niyang sa unang palapag nakatira ang guro. Tahimik na umalis si Carlos, buo na ang plano niya. Babalik siya kinabukasan. Kinagabihan, malamig ang hangin. Nakatayo si Carlos sa ilalim ng bintana ng apartment ni Ma'am Bianca. Mahigpit na hawak ang isang malaking tipak ng hollow block. May ngiting puno ng galit sa kanyang mga labi. Sa isip niya, malinaw ang eksena. Ang pagbagsak ng salamin, ang malakas na lagabog, ang sigaw ng guro sa gulat, habang pumapasok ang malamig na hangin sa silid. Lumapit siya ng kaunti, sinigurong hindi siya magkakamali ng tama. Ngunit biglang may napansin siyang galaw sa loob ng silid. Napakunot ang noo niya sa pagtataka. Umakyat siya sa isang bangkong nasa ilalim ng bintana at dahan-dahang sumilip. At doon, napako siya sa kinatatayuan. Hindi nag-iisa si Ma'am Bianca. May isang dalagitang nakaupo sa wheelchair sa tabi niya. Halos kaedad lang niya. Maingat na minamasahe ng guro ang mga binti ng bata. Pagkatapos, buong lakas na tinulungan nito na makatayo. Nakayakap, nanginginig, pilit na pinapanatiling tuwid ang katawan ng dalagita. Bahagyang bukas ang bintana para sa bentilasyon. At malinaw na narinig ni Carlos ang kanilang usapan. "Ma, hindi ko na kaya. Tanggapin na natin. Wala nang saysay. Hindi na ako muling makakalakad." Nagsalita naman si Ma'am Bianca. "Huwag mo nang isipin yan, Audrey. Huwag kang susuko. Makikita mo magbabago rin ang lahat. Kailangan lang nating sundin ang payo ng mga doktor." Umiyak na si Audrey. "Ma, tama na. Hindi naman tayo makakaipon ng ganun kalaking halaga para sa operasyon. Kung wala yon, wala ring saysay ang lahat." Humagulgol ang dalagita at kasabay niya napaluha rin si Ma'am Bianca. Tahimik na umiiyak ang mag-ina, magkayakap sa isang silid na halos walang laman. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carlos. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi niya akalain na ang gurong kinamumuhian niya ay may anak na may kapansanan, na sila'y namumuhay ng ganito kahirap, at na ang babaeng palaging kalmado at matatag sa klase ay kayang umiyak ng ganoon kasakit. Tumingin siya sa hawak niyang bato. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Carlos, nakaramdam siya ng matinding hiya. Oo, pasaway siya. Oo, spoiled siya. Pero kailanman, hindi siya nanakit ng mahina, ape o walang kalaban-laban. At kahit pinalaki siya ng marangya, may isang bagay pa ring naitanim sa kanya ang kanyang mga magulang. Ang tunay na pagpapahalaga sa kapwa. Tahimik na ibinaba ni Carlos ang bato at sa gabing yon, may isang bagay sa kanyang puso ang tuluyang nagbago. Itinapon ni Carlos ang hawak na bato at patakbong umuwi. Magulo ang isip niya. Paulit-ulit sa kanyang alaala ang eksenang kanyang nasaksihan. Ang ina at anak na parehong umiiyak. Ang pangarap na unti-unting nawawala. Ang sakit na hindi kayang ayusin ng tapang lang. Buong magdamag, pilit inuunawa ni Carlos kung ano ang nangyari sa pamilya ng kanyang guro.
at kung anong operasyon ang kanilang pinag-uusapan. Sa una, naisip niyang tanungin si Ma'am Bianca ng direkta. Pero agad niyang na-realize, hindi siya ang tipo ng estudyanteng pagkakatiwalaan ng ganoon ang kwento. Kaya napagpasahan niyang gumawa ng ibang paraan. Hinanap ni Carlos sa social media ang pangalan ng dalagitang nakita niya, si Audrey. At nang makita niya ang profile nito, parang may humigpit sa dibdib niya. Isang masayang dalagita ang nakangiti sa larawan. Nakatayo, tuwid ang katawan, puno ng sigla ang mga mata. Marami pang litrato. Sa isa, nakasakay si Audrey sa kabayo. Sa isa pa, nasa bundok sila ng kanyang ina at parehong nakangiti. Sa ikatlo, namumulot sila ng bulaklak sa probinsya, payapa at masaya. Malinaw, wala siyang sakit noon. At doon, lalong tumibay ang loob ni Carlos na alamin ang buong katotohanan. Nagpadala siya ng mensahe. Hindi nagtagal, sumagot si Audrey. At doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. Nagulat si Carlos. Marami pala silang pagkakapareho. Pareho silang mahilig sa aso, pareho silang mahilig sa nature, pareho silang may mga pangarap na minsan ay nadurog. Unti-unti, nagbukas ng kwento si Audrey. Dati kasama namin si Papa, sabi nito sa chat. Nakatira kami sa ibang syudad. Malaki ang bahay namin. May sarili kaming negosyo. Si Mama naman, teacher sa private school. Pero biglang nagbago ang lahat. May nakilala siyang ibang babae. Dinala niyo yung babae niya sa bahay. Tapos kami ni Mama, pinalayas niya. Pagpapatuloy pa ni Audrey. Isinalaysay niya kung paanong halos wala silang nadala. Ilang damit, mga dokumento, at ang kanyang pinakamamahal na aso. Isang maleta, isang taxi. Isang takot na hindi niya malilimutan. Papunta sana sila sa bahay ng kaibigan ng kanyang ina. Pero sa gitna ng biyahe, nangyari ang isang aksidente. Namatay ang kanyang alagang aso. At siya nagkaroon ng malubhang pinsala sa gulugod. Sabi ng doktor, may pag-asa pa raw. Kailangan lang ng operasyon sa ibang bansa, pero sobrang mahal. Agad ipinaalam ng kanyang inang si Bianca sa ama niya ang lahat. Pero hindi dumalaw si Papa. Hindi man lang siya nagpakita. Sinabi lang niya na may bago na siyang pamilya at doon na napupuntang lahat ng pera. Nag-init ang dugo ni Carlos. Hindi niya ma-imagine na may ama palang kayang gawin yon. Sa isip niya, kahit kailan, hinding-hindi gagawin ng sarili niyang ama ang ganoong kalupitan. Nagpatuloy pa sa pagkukwento si Audrey. Hindi na ako naoperahan. Lumipat kami sa apartment na iniwan ng lola ko. Si Mama nagturo muna sa Juvenile Detention Center. Pero nahirapan siya emotionally. Buti na lang, nakahanap siya ng trabaho sa private school. Gusto niya talaga magturo. Pero may ilan lang daw talagang estudyante mahirap pakisamahan. Pero kaya niya yon, matatag si Mama. Napahigpit ang hawak ni Carlos sa cellphone. May tanong siyang matagal nang bumabagabag sa kanya. Mula noong gabing makita niya ang kanyang guro na umiiyak. At sa wakas, nagawa niyang itanong. Audrey, yung operasyon mo, makakatulong pa ba? Sandaling hindi sumagot ang dalagita. Tapos, nag-reply ito. Posible raw, pero sobrang mahal. Walang foundation o organization na tumutulong sa amin. At pagkatapos nun, tahimik. Biglang kinabahan si Carlos. Naisip niya si Audrey. Nakaupo sa harap ng computer, luhaan at nag-iisa. At sa sandaling yon, may isang desisyon siyang ginawa. Isang desisyon na babago, hindi lang sa buhay ni Audrey, kundi pati sa kanya. Kinagabihan, lakas loob na ikinuwento ni Carlos sa kanyang mga magulang ang buo niyang nalaman. Tahimik na nakinig si Douglas. Hindi siya nagsalita agad. Nakakaawa ang bata. Talagang nakakalungkot ang sinapit niya. Napabuntong hininga ang ina ni Carlos. Hindi ko maintindihan ng ama ng batang yon.
Paano mo kayang itapon sa buhay mo ang sarili mong anak? Saglit na nag-isip si Douglas bago muling nagsalita. Alam mo ba kung magkano ang kailangan para sa operasyon niya? Umiling si Carlos. Hindi niya alam. At doon, nagpa siya si Douglas. Kakausapin niya ng personal si Ma'am Bianca. Kinahapunan, pumasok si Douglas sa opisina ng guro. Nakatungo si Ma'am Bianca, abala sa pag-check ng mga notebook. Nang mapansin niya ang bisita, agad siyang tumayo at halatang nagulat. Magandang gabi po. Nandito po ba kayo tungkol kay Carlos? Ngumiti siya ng bahagya. Napansin ko po ang malaking pagbabago sa ugali at pag-aaral niya nitong mga nakaraang linggo. Sa tingin ko, maayos na namin ang problema niya sa grades. Tumango si Douglas. Ikinatutuwa kong marinig yan. Pero hindi po yan ang dahilan ng pagpunta ko. Tahimik niyang ipinaliwanag ang lahat. Kung paano nagkakilala sa online sina Carlos at Audrey. At kung gaano nabahala ang kanyang anak sa kalagayan ng dalagita. Gusto ko po sanang tumulong. Kung maaari ay pakisabi po kung magkano ang kinakailangan para sa operasyon ng anak ninyo. Hindi komportable si Ma'am Bianca. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Hindi madali para sa isang ina ang magsalita tungkol sa sakit ng kanyang anak. Lalo na sa isang taong hindi niya naman kilala. Ngunit marahang nagpumilit si Douglas. At sa wakas, nabanggit ni Ma'am Bianca ang halaga. Saglit na napahinto si Douglas. Malaki ang halaga pero hindi naman imposible. Sa isip niya, mabilis siyang nagkalkula kung magkano ang kaya niyang ilabas, kung magkano ang maiiambag ng kanyang mga business partners, at ang huling option kung kinakailangan. Kinuha niya ang detalye ng bank account. Maraming salamat po. Nakakaasa po kayo. Gagawin ko ang aking makakaya. Nagpaalam siya ng tahimik at umalis na. Naiwan si Ma'am Bianca na malalim ang iniisip. Napagtanto niyang mali pala ang naging unang tingin niya kay Douglas. Akala niya'y isa lamang itong lalaking inuuna ang sarili at ang pera. Pero ngayon, kitang-kita niyang isa pala itong mabuting ama. Isang lalaking hindi tumatalikod sa batang nangangailangan. Hindi tulad ng biglang pumasok sa isip niya ang ama ni Audrey. Napabuntong hininga siya. Naalala niya kung paano siya lumuhod at nakiusap. Kung paano niya sinabi na may kakayahan itong iligtas ang sariling anak. Pero nanatiling matigas ang lalaki. At sa huli, nagpakawala pa ito ng mga pagdududa tungkol sa pagiging ama niya kay Audrey. Yon ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Pagkatapos nun, bumalik siya sa kanyang probinsya. Humingi ng tulong sa iba't ibang foundation at organisasyon. Ngunit walang nagbukas ng pinto. At ngayong halos sumuko na siya, bigla na lang dumating ang tulong mula sa lugar na hindi niya kailanman inasahan. Kinabukasan, isa-isang tinawagan ni Douglas ang kanyang mga business partners. Hindi na niya pinaligoy-ligoy pa. Diretso niyang inanyayahan ang mga ito na makibahagi sa isang gawain na kawang gawa. Marami ang agad na tumugon. May ilan na nagbigay ng malaki, ang iba naman ay ayon sa kanilang makakaya. At hindi nagtagal, nabuo ang halaga at agad na naipadala sa klinikang magsasagawa ng operasyon. Kailangang gawin ang operasyon sa ibang bansa. Kaya sa araw ng pag-alis, dumating sa airport sina Douglas kasama ang buong pamilya upang ihatid sina Bianca at Audrey. Halos hindi na mabilang kung ilang beses na nagpasalamat ang guro. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihang ito. Naluluhang sabi ni Bianca. Ngumiti naman ang ina ni Carlos. Para ka namang nagpapaalam na't hindi na babalik. Pagbalik ninyo matapos ang operasyon, dun mo na lang kami pasalamatan. Masaya ang babae sa naging desisyon ng kanyang asawa. Masaya rin si Carlos dahil alam niyang may pag-asa na si Audrey na makalakad ulit. Sa mga panahong yun, naging magkaibigan sina Carlos at Audrey. Madalas nang bumisita si Carlos sa bahay ng kanyang guro. Mas nakilala niya si Ma'am Bianca.
At napagtanto niya na isa pala itong napakabuting babae. Isang inang handang isakripisyo ang lahat para sa anak. Bilang kapalit, binigyan siya ni Ma'am Bianca ng dagdag na aralin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naging isa si Carlos sa pinakamahusay na estudyante sa panitikan. Pati sa ibang asignatura ay gumaling din siya. Mas naging seryoso, mas naging responsable, mas naging mature. Isang hapon, sa huling pagbisita ni Carlos sa bahay ni Audrey bago sila umalis, nakangiti siyang nagbiro. Alam mo, akala ko bibisita lang ako sa isang babae. Tapos bigla mo akong ginawang estudyante. Napatawa si Audrey. Sa unang message mo pa lang, alam ko na agad na may problema ka sa grammar. Bakit mo pa ako kinausap? Tanong ni Carlos. Sandaling natahimik si Audrey, saka bahagyang namula. Kasi nagustuhan kita agad? Napangiti si Carlos, kontento at masaya. Oo, may isang gabing hinding-hindi niya makakalimutan. Ang gabing nakatayo siya sa ilalim ng kanilang bintana. May hawak na bato at puno ng galit at kayabangan. Ngunit ang gabing yon ay mananatiling lihim sa kanyang puso. Dahil minsan, ang isang maling hakbang ay nagiging simula ng pinakamagandang pagbabago sa ating buhay. Makalipas ang ilang buwan, muling nagkita ang lahat. Hindi na sa airport, kundi sa loob ng paaralan kung saan minsang nagsimula ang lahat ng pagbabago. Sa gitna ng bakuran, may isang dalagitang dahan-dahang naglalakad. May hawak na tungkod, may ngiti sa labi, at may liwanag sa mga mata. Si Audrey. Hindi man perpekto ang bawat hakbang, ngunit bawat galaw ay patunay ng pag-asa at panibagong simula. Mahigpit siyang niyakap ni Ma'am Bianca. Luha ng saya ang bumalong sa kanyang mga mata. Luha ng isang ina na halos sumuko noon, pero ngayon ay muling naniniwala sa himala. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Carlos. Hindi na siya ang lalaking mayabang at pasaway. Mayroon na siyang kakaibang katahimikan. Isang kabataang marunong ng umunawa, marunong ng makiramay. Lumapit si Audrey at mahina niyang sinabi, "Salamat hindi lang sa tulong, kundi sa pagkakaibigan." Ngumiti si Carlos. Hindi na niya kinakailangan magsalita. Dahil minsan, ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa, sa piniling tama, at sa pusong natutong magmahal. At sa isang sulok ng silid-aralan, nakasabit ang isang simpleng karatula. Ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa talino, kundi sa pagkatao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na hindi lahat ng mahigpit ay masama. Minsan ang disiplina ay anyo ng malasakit. Hindi lahat ng mahirap ay mahina. May mga taong tahimik na lumalaban araw-araw kahit walang nakakakita. At ang kayabangan ay bunga ng kakulangan sa pag-unawa. Ngunit kapag natutong makinig ang puso, kusang nawawala ang galit. At laging tandaan, ang tunay na yaman ay hindi impluwensya o pera, kundi ang kakayahang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.